Update po tayo sa sitwasyon sa Negros Island kasunod nga po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kaninang umaga. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Connie, perwisyo sa mga motorista lalo na sa mga residente ng La Carlota City ang nararanasang ashfall matapos muling pumutok ang Mount Kanlaon kaninang umaga. Sa video na ito, makikita ang taas ng usok na may kasamang abo na ibinuga ng bulkan. May taas na 4,000 metro ang plume na ibinuga ng bulkan na nagresulta ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Sa barangay San Miguel sa La Carlota City, apektado ng ashfall ang mga residente, gayon din ang mga motorista. Ang ilang kabahayan, pati mga sasakyan, makikita nga balot ng makapal na abo. May ilang residente na nag-aalala lalo na ang mga may hika. Narito ang kanilang mga pahayag. Do kalinong man. Tapos amo na nga paggawa sa ulbo na ang asopre. Di siyempre basi bala kung magtupaang daw mga barasaw. Ay nang man ginakulbaan ka man kagdason ang napaminsan mong apo ko may hapo. Nakita ko gatimbuok na sa babaw. Siyempre kulba, ikado lang ang asopre. Asopre lang gid. Tapos tisubong kinanglan gid kami tubig. Hindi mo protect ka abuhan Dahil sa aktibidad ng bulkan, nagdeklara ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa La Casillana, gayon din sa La Carlota City. Pawang nasa evacuation centers na ang mga residenteng nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Ngunit inabisuhan pa rin ang mga nakatira malapit sa bulkan na maging alerto at makinig sa abiso ng LGUs, lalo na kung kinakailangang lumikas para sa kaligtasan. Connie, sa ngayon, inaabisuhan ang mga residente na umiwas muna sa mga outdoor activities dahil sa epekto ng ashfall sa kanilang mga kalusugan. Connie? Yes, kamusta naman ang panahon nyo dyan sa lugar na kinatatayuan mo ngayon? Kasi syempre may pangamba no, na baka pagka sumama ang panahon, magkaulan, ay maging lahar naman. Sa ngayon, Connie, medyo makulimlim ang panahon dito sa La Carlota City at medyo maalinsangan rin, Connie, no, sa mga panahong ito. Okay, pakilarawan lang sa amin, sa papaanong paraan na nahirapan syempre ating mga residente dyan, lalo na doon sa mga nabanggit mo nga kanina, mga nagre-reklamo na may mga hika at iba pang respiratory illnesses. Ano ba yung pakiramdam? Masakit ba ito sa mata? Yung paghinga, mahirap ba pagka nalanghap mo? Connie, pahirapan talaga magkahalong masakit sa mata at masakit sa dibdib rin ang amoy ng asupre. Kaya naman wala tayong choice, lalo na sa mga residente, Connie, na kailangan talaga na magsuot ng face mask bilang proteksyon sa kanilang mga sarili. Yung mga Connie? kababayan natin nasa mga evacuation centers, 4 na buwan na, no? Mahigit pa nga ang kanilang pananatili doon. Nadagdagan pa ba yung mga i-evacuate sa ngayon? So ngayon, Connie, kanina nakita natin sa bahagi ng San Miguel na may ilang residente na bumababa mula sa Barangay Hagimit, isa pang barangay sa La Carlota City, at posible ang mga ito ay didiretso na sa evacuation center, of course, dito mismo sa La Carlota City, Connie. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan. Yan po naman si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.